Okay, magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Ano po yun? Good morning. Good morning! Ayun. At saka, ang gusto nila yung banayan. Tunay nga na napakabuti ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Ano po? At binibigyan niya tayo ng patuloy na kalakasan. Kaya nga laging nag-aanyaya ang Diyos. Sabi nga, kung ang puso ng tao ay talagang revive o nagsusumigla sa pag-ibig sa Diyos, yun nga, sabi nga, ang aga nyo. Di ba? Hindi tayo late. Ibig sabihin, yung ating puso ay talagang nakapokus kay Lord. At yung tao daw na talagang nagsusumigasig o sa pag-ibig sa Diyos ay talagang ready sumambay at excited na dumalo. Ayaw ng absent, no? Di ba? At talagang gusto niyang mapapurihan ng Diyos, makasama ang Diyos, talagang maibigay yung kanyang buong puso sa Panginoon. Yan ang talagang nagmamahal sa Diyos. Di ba, Nara? Paalayo pa, no? Pero nandito, maaga. Kaya patuloy tayong sasamba at magpupuri sa Panginoon. Tunay nga na napakadakila niya. Ang kaluwalhatian ng pangalan ng Panginoon ang siyang ating tataasamahan. Amin ba, mga kapatid? Kung gayon, magsimula tayo ng pagpupuri sa Diyos. Tayo po lang tayo. Awitan. Pagkayawan. No limit. Hallelujah. Hallelujah.
Tunay nga ang Panginoon ay karapat-dapat sa ating papuri. Minahal ka ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos kahit na tayo ay hindi karapat-dapat. Inahon niya tayo sa ating karumihan sapagkat ang Diyos ay nagmamahal sa iyo, sa akin, sa lahat sa atin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dapat
Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa at nawalangatiin ang dakilang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Ganun din po sa ating po mga kasamahan sa online. Nakasabay po natin sa ating araw ng linggo sa ganitong oras ay nakasama po natin sa ating pong pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Pwede ba natin palakpakan muli ang ating Panginoon sa pagpupuri? Hallelujah, hallelujah. Isa po nakalamas na papuri na palakpak para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Hallelujah, hallelujah. Samahan niyo ako ng ngiti. Kumapalakpak ng ngiti. Hallelujah. Glory to God. Isang ngiti sa langit. Amen. Glory to God. Anong araw po ba ngayon? Hindi pala araw, petsa. March 19 na, napaka-bilis ng panahon. Bukas ay 20 na, siyempre. Amen. Kaya niyo po na patuloy natin ibahagi sa inyo ang ating pong tema sa buwang ito. At sa buwan po ng Abril, halos palapit na po yung Semana Santa, di ba? At sa balita po ay mula April 6 hanggang 10 ay holiday. Kaya napakahaba ng weekend ng ating long weekend. Sabi po, long staycation sa marami. Pero ganun pa man po, wag po natin kaligtaan yung panahon ng pagdiriwang na Semana Santa. Ito'y pag-alala ng paghihirap ng ating Panginoon Jesus nung binatay niya at dinala niya ang ating mga kasalanan at karamdaman. Binigyan niya tayo ng pangako ng buhay na walang hanggan. Yan naman po, kasama po nito, tinatalakay po natin yung passion for God and compassion for people. Sabi ka po natin, passion for God. Passion for God. May naririnig ka ba kayo ni Passion? Meron na. Pero iba po yung tinutukoy natin dito na passion. Passion yun eh. Ito yung passion, di ba? For God. And compassion for people. Sabi po natin, compassion for people. Compassion for people. Hallelujah. Sa umagang ito, ang ating pong tatalakayin ay patungkol sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ito po ay tagpo sa John chapter 21, the last chapter ng John. Beginning verse 15 to 17. Ito po yung tatlong beses na tinanong ng Panginoon si Apostol Pedro, na tinawag niya po sa dati niyang pangalan, na pangalan niya po dati ay Simon. Sa alagad ng Panginoon, di lang po isang Simon, kaya binanggit po yung kanyang tatay, Simon anak ni Juan, di ba? Kaya in-identify kung sino Simon yun. At yun po ay si Simon Pedro, na dati po ay sabi nga ay Pedro lang ang tawag, pero tinawag ng Panginoon sa dati niyang pangalan, na ibig sabihin ay Simon. 3 times siya tinanong if Simon Peter loves the Lord Jesus Christ. Amen. Kung mahal niya ang ating Panginoon. At tingnan po natin the whole story, the whole drama ng kwentong ito, at makikita po natin, ito po ba'y patungkol lamang kay Pedro o ito'y patungkol din sa atin. Amen. Amen ba yun? Meron tanong. Naitanong mo na ba sa iyong anak o kay asawa, kaibigan o iba pa? Di ba? Ang tanong na, mahal mo ba ako? Do you love me? Sa aking asawa, madalas ko itong sabihin, no? Baliktad, I love you, araw-araw. Pero minsan nagtanong ako, do you love me? Do you really love me? No? Hindi naman dahil sa regarding lang ang sa kanyang pag-ibig o pag-ibig mo sa kanya. Kundi gusto mo lang ipadinig sa kanya, di ba? Na hinahanap mo yung pag-ibig mo sa kanya. Naalala ko po yung isang kwento ng mag-asawa. Nagtatampo po yung asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Kasi nirigaluhan niya itong kanyang asawa. Nagtatampo siya kasi hindi ginagamit. So, nag-usap sila, sabi niya, "Ani, nagtatampo ako sa iyo. Kasi yung regalo ko sa iyo, hindi mo ginagamit." "Ano ba yung regalo mo?" sabi ng lalaki. "St. Peter." Hindi kayo nag-bet? Hindi kayo nag-bet? Bali, ang regalo niya ay St. Peter plan.
Siyempre, ba't kung gagamitin naman yun? Ibang klaseng pag-ibig po yun. Pag-ibig na sumalangit. Bali, actually, meron din tanong. Ito naman, kung si Pedro na itanong ng Panginoon, kayo na itanong na rin ng Panginoon. Naitanong na ba sa inyo ng Panginoon kung iniibig mo ba siya? Iniibig mo ba? Then, bakit? Pwede ba tayo mo at pwede tayo mo tumikit? Panginoon, nagpapasalamat po kami muli sa umagang ito sa pagkinig ng salita. Banalin niyo po ang aming isipan, ang aming puso, maghari ka sa amin, tanin niyo po ang iyong salita, at ito ay magkaroon po ng pagkakataon na mabuhay at magbunga. Pagpalain niyo po ang umagang ito sa bawat isa, anuman po kalagay, pangailangan, ikaw po mabot sa kanila, at ikaw po ang siyang maluwalhati sa aming pong pagtanggap ng salita. Humingi kami, Panginoon, ng biyaya, ng pananampalataya, ng kagalakan. Ikaw po nagsabi in Romans chapter 10 verse 17, sa pamagitan po ng pagkinig ng salita, kami ay tumatanggap ng pananampalataya. Kunin mo aming puso ng pananampalataya sa umaga ito, sapagkat sa mga nananampalataya ay nakagagawa na higit pa sa aming iniisip at inaasahan maging sa aming hinihingi. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa, taluman na kanilang sitwasyon at pangailangan, ikaw po ang siyang matagpo at gumawa po, Panginoon, ng tulong, maging ang himala sa kanilang buhay. Tinataas po namin ay kung mga kaibigan, kapatid, kaanak, na dumaran po sa matinding sakit karamdaman, ang ilan ay nasa ospital at nasa bingit ng kamatayan. Tinataas po namin at inaalang aming po mga kapatiran, mga kaanak, kapatid, bagamat ang ilan ay hindi po namin alam, tinataas po namin, ikaw po ang siya mag-intervene sa kanilang buhay, iligtas niyo po sila, bigyan mo sila, Panginoon, ng buhay at maging ang buhay na walang gan. May mga tao, Panginoon, na makapagpahayag ng mabuting balita sa kanila, maging ang kaligtasan, tanggapin kanila bilang Panginoon tagapagligtas at sila magmana ng buhay na walang gan. Maging sa bawat isa na nakikinig ng salita sa umagang ito, sa lugar na ito, maging sa mga sarili-sariling tahanan, walang posible sa iyo, Panginoon, hindi ka limitado ng distansya at maging ng panahon, maging, O Lord, sa ere ay kaya mo, Panginoon, na magpahatid ng salita. Sinabi mo po that you sent your word and healed them from their destruction. Magatid ka, Panginoon, ng iyong pagliligtas at pagpapala sa bawat isa ng kailangan ito. At pinapayag po namin ang iyong tulong at ang iyong gawa sa kanilang buhay ng pagliligtas at pagkakaloob sa lahat ng kanilang hinihingi ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po. Ganda mo po aming puso sa umagang ito at ikaw po ang siyang maluwalhati at maparangalan sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Sige po, sa papo ng malakas na papuri na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Ito po yung drama story about Do You Love Me? Siguro po, ang ilang po sa inyo yung pamilyar na sa kwento na ito, sapagkat ito po ay isa sa mga napaka-halagang kwento ng pag-ibig ng Panginoon sa kanyang lingkod at maging sa kanyang anak. Ito po ay napakahalagang kwento sa buhay po ni Pedro. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon, Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Take note, no? Yung higit sa mga ito. Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Take note of that, no? Yung batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? This is the second time. Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay, alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa.
Ang Diyos po siya magpala na kanya pong salita. At dito po makita po natin paulit-ulit for about 3 times tinanong ng Panginoon Hesus si Simon Pedro kung mahal niya siya. Amen. Amen. Ang tanong, makulit kaya ba ang Panginoon o si Pedro makulit? Amen. Bali, una, sinasabi po natin, yung tanong ng Panginoon kay Pedro, do you love me? Sinasabi po natin, nakatagang ito o statement na ito, o ang tanong na ito ay tanong ng pag-ibig. A question of love. Amen. Amen. Isang tanong, no? Hindi patungkol, Pedro, kumain ka na ba? Pedro, nagugutom ka na ba? Pedro, ano ginagawa mo? Pedro, no? Puro parang bang ibang bagay, no? Pero ang Panginoon, meron siya higit na concern kay Peter. Amen. Bilang Panginoon, bilang kaibigan, bilang naging tagapanguna nila, at tanong ng Panginoon sa kanya, very important question. Amen. Ano po ito? Do you love me? Siguro kung bibigyan ng pagkakataon na magtanong sa isang tao, ano itatanong mo? Yung pinakamahalagang tanong. Amen? Mas lalo na kung isang tanong. Amen. Amen. Sa mga nag-interview, sa mga broadcaster, pagka sila nag-interview sa mga kakausapin nila, even ambush interview, hindi sila pwede magtanong basta. No, tatanong lang, kundi dapat ang tanong ay yung swak. No, yung sabihin direct question, direct hit. No, bagamat minsan revealing yung question. Amen. Na pagka sinagot, may something na to be revealed. Amen. Para bang broadcast agad. Kaya dito po, makita po natin, yung tanong ng Panginoon, Simon, do you love me? Ito po ay pagtatanong ng Panginoon sa kanya patungkol sa pag-ibig. Napakagandang tanong. Amen. Kaya kung kayo tatanungin ng inyong anak, ng asawa, siguro may kinalaman no, sa inyong ugnayan, sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sinasabi po natin, this is a question no, of love. At this is a kind of diagnostic question. Diagnostic means a problem-solving question. Tanong na kung saan, hindi na para for curiosity sake. Di ba? Na para ba makapagtanong lang o para ba meron lang, para bang may malaman lang, hindi po doon. A curiosity, a problem-solving question. Isang tanong na lulutas sa isang mahalagang suliranin. Amen. Gusto niyo ba na kayo tanungin ng Panginoon patungkol sa bagay na ito? Yes. Na ang Diyos pagka nagtanong, meron siyang isosolve na problema sa buhay mo. Ito po, may sinolve na problema ang Diyos kay Pedro sa pamamagitan lamang ng isang tanong na pero 3 beses na itinanong sa kanya. Amen. Bakit? Hindi curious ang Panginoon, kundi ang Panginoon concern po siya sa kalagayan ni Pedro. Sinasabi po natin sa verse 15, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Kaya na meron tanong doon, do you love me more than this? Sapagkat si Pedro, sa panahon po noon, sila yung nagbalik sa lugar ng dagat, sila po yung nangisda, muli kasama yung dati yung makasama sa pengisda, at sila po ay nung unang attempt, wala silang huli, pero sa pangalawang pagkataon, tinulungan sila muli ng Panginoon at sa kanilang paghuli, nahuli nila lahat ng isda sa lugar. 153 pieces no, na isda. Bali, himala muli ng Panginoon sa kanya, at ang Panginoon ay pinakita niya, hindi lang kanyang concern, kundi ang kanyang biyaya sa kanila na sila po ay handang abutin at tulungan at pagpalain ng Diyos. Sinasabi po natin na higit sa mga ito sapagkat meron 3 possible things no, na tinutukoy ang Panginoon. Pero kay Pedro siguro alam niya ang bagay na tinutukoy ng Panginoon. But sa Biblia, hindi in-identify kung ano yung bagay na yun. Amen. Pero since na hindi mo pina-identify, pwede natin huwag na alamin. Pero for the sake of knowing, tingnan po natin yung sinasabi kung ano po yung 3 bagay nito. Una, wow. Ayaw pa lang. Nag-stop. Pakitulong na.
Una, sa pag-ibig ng kanyang mga kapwa. Kasi yung tanong ng Panginoon mahal mo ba ako kaysa sa mga ito? Pwede, una, sabihin natin, dahil nandun yung mga alagad, ang mga alagad meron ding relasyon sa Panginoon, meron din silang pag-ibig sa Panginoon. Ang tanong, Pedro o Simon Pedro, mahal mo ba ako kumpara o kaysa sa mga kasama mong mga alagad? No, ng araw na yun, kasama niya nangingisda. Pangalawa, ito po ay sina Andrew, si John, si James, si Thomas, si Judas Thaddeus, and Nathaniel, mga kapwa mangingisda. 7 po sila ng mga fishers of men, o fishers na tinawag ng Panginoon noon. No, at muli na tinatawag sila ng Panginoon para ipagpatuloy ang patuloy sa gawain, no, ng pamamalakaya. Pangalawa, sa kanyang muling pangingisda sa dagat. Ito'y tumutukoy maari sa mga isda na halos nakahuli sila ng 153. Simon Peter, mahal mo ba ako kaysa sa 153 pieces sa fish? Maari, sa bangka na kanyang ginagamit na para bang bilang may isda, matagal silang hindi nagkasama ng bangka. Amen. O maari sa dagat, o matagal siya hindi nakapagdagat. Noong nanabik at pinakita niya kanyang kasabikan at para bang mahal na mahal niya muli yung kanyang pangingisda. Amen. Dati niyang profession, yung kanyang pangingisda. Kaya lahat po na may kinalaman sa dagat, sa pangingisda, yun po yung nagpapaalala sa kanya. Pangatlo tuloy, maaari yung pag-ibig niya. Di ba? Sa pag-ibig niya sa kanyang kaibigan. Sa tingin ninyo, alin kaya sa tatlong ito yung tinutukoy ng Panginoon na tinatanong ng Panginoon kung higit na mahal niya? No? Simon Pedro, mahal mo ba ako kumpara sa mga ito? Sa pag-ibig ng mga alagad? Sa mga, o sa dagat, sa pangingisda? O yung pag-ibig mo sa kanila? Yun po yung diagnostic question ng Panginoon. Problem solving, sapagkat merong tinutukoy ang Panginoon sa buhay ni Pedro. Kaya nga po, sinasabi ng mga Kawikaan 4:23, guard your heart, bantayan ninyo ang inyong puso with all diligence, ng buong sipag o tiyaga. For out of it flow the issues of life. Lahat ng mga bagay sa buhay ng tao nagmumula sa puso. Amen. Amen. Mabuti man, masama, yan po ay nakadepende sa kalagayan ng puso ng isang tao. Kaya napakalaga, tulad ng sinabi ni Hari Solomon, sa lumatipan, pagtayan ninyo yung puso, sapagkat mula sa inyong puso ay nagmumula ang lahat ng mga bagay sa buhay, mabuti man o masama, all the issues of life. Kaya nga, sa bagong tipan, sinabi po ni Pablo, di ba? Ano sabi niya? It is not the lack of money, the root of all evil. The root of all evil is love. Amen. Na talagang pinababantay niya hindi yung pera, ang pinababantay niya puso. Amen. Kasi iba, binabantayan yung pera. Bakit? Kasi mas mahal yung pera. Kaya iba inatake sa puso. Kaya sabi po natin, what are you full of? Ano yung nagpupuno sa iyo? O ano ka? No? Yung kalagay ng puso, ano yung laman nito? Kasi kung ano laman ng puso, siyang bukang bibig. Kaya nakabantay ang Panginoon sa sabi ni Pedro, Peter, Simon Peter, do you love me more than this? Or do you love me? And he was asked by the Lord Jesus Christ for 3 times. At gustong marinig ng Panginoon kung ano ang laman ng kanyang puso. Nung gustong marinig ng Panginoon yung kanyang ibubukan ng kanyang labi, kung ano kanyang sasabihin. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Noong Friday, sabi po ni Pastor Benji, dun sa Passion, Passion for God. May bago raw translation ito. Ang translation ay, out of the abundance of the heart, the Facebook speaks. Kasi pumunta ka sa Facebook, makikita mo lahat ng mga laman na sinasabi roon, hindi lang labi, kundi lahat nandun doon, wala kang may tatatwa.
Yung lahat ng mga mabuti, pangit, di ba? Ay nandoon. Kaya inilalabas doon sa Facebook, hindi na raw sa bibig. Pero ganun pa man, in the days of the Lord, sinasabi po roon, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya nakabantay ang Panginoon. Ano ba ang sasabihin ni Pedro sapagkat kung ano sasabihin niya, siyang laman ng kanyang puso. Sapagkat sa puso nagmumula ang kanyang isip, ang kanyang sinasabi o dinadama, at maging ang kanyang pagpapasya o kaloob. Amen. Heart means the center. Ang pinaka-sentro ng ating buhay. Sinasabi nga po, our mouth's problem is also our heart's problem. Naniniwala ba kayo ron? Yes. Ng problema talaga ng labi ay hindi ang labi, kundi ang puso. Binagdagdag lang ito. Kasi nga napagit ko po sa inyo, kami ay naglalaro ng basketball. Isa sa karanasan po namin, pagka kami naglalaro, very excited po yung mga kalaro. Mga 50s na, no? Pero meron mga late 20s. Pagka naglaro po kami, sa sobrang excitement, pagka tumira at na-miss, hindi na i-shoot, ay nabunga. Pagka pinasa at naagaw, na-lose-ball, nabunga. Ay mga pastor kami, anak kami pastor. Kung hayaan po namin, parang bang pinayaan namin. Ay kaya lang, very scandalous. Naririnig sa buong basketball court. Kaya sabi ko sa isang pastor, so, parang ka natin sasabihin itong isa kalaro natin, medyo scandaloso. Baka ma-identify tayo, nandito tayo, naglalaro tayo, mga pastor tayo, kilala tayo. Ay parang kay Captain Paul, kilala ako, kilala kami. Maging aming chairman, presidente ng senior citizen. Ay, may magagawa tayo. Kaya kailangan natin sabihin ito ng personal. No, huwag natin ipawal na sabihin natin ng public. Para sa ganun, pagkatinanong tayo, alam din naman nila na meron tayong sinabi. Meron tayong ginawa. Amen. Hindi lang para bang hinayaan mo na lang, pinayagan mo na lang, pinaypugutan mo na lang. Mga magulang mga kapatid, pero sa aming mga pastor, kahit gaano ka exciting ang laro, kahit gaano ka intense ang laro, pero walang nabumara. No? Binabantayan ko nga, baka may magulang ako. Hallelujah. Our mouth's problem is also our heart's problem. Please, pakitas nyo nga po yung kanang kamay kung kayo naniniwala rito. Sige nga po, titingnan lang po natin. Okay, thank you. Kung hindi po ang bibig ang problema ng puso, ano ang problema ng puso? Muso. Sinasabi po natin, mga magulang kapatid, ngayong umaga, if we have some struggles, no, in our lives, in our families, no, our family, even your work, sa inyong trabaho, sa ibang tao, at sa inyong ministeryo sa Panginoon, sabi nga, kailangan po natin i-handle carefully ang anumang sitwasyon. Amen. We have to be careful on handling with it. Anumang pangyayari, anumang nangyayari, kailangan po natin i-handle po ito, i-manage po ito, administer po ang bagay nito, nang maayos, sapagkat alam po natin na may kinalaman lagi ang puso ng tao, hindi lang kanyang sinasabi. Amen. Amen. Sinasabi po natin, hindi lang, it is simply because if we have a wrong diagnosis of our problem, it may lead to a wrong solution. Wrong diagnosis, wrong solution. Kaya pagka ikaw nagpa-check up sa doktor, ikaw may sakit, ang sakit mo talaga, puso, pero sinabi mo, masakit ang tiyan mo, that would lead to a wrong diagnosis. Amen. Kaya inalam yung history, yung past. Pagka sinabi mo, sakit mo sa puso, pero nida mo ngipin, it may also lead to a wrong solution. Amen. Kailangan kung ano po yung yung nararamdaman nyo na sasabihin mo. Di ba? Isa
Noon po, may sakit po yung aking yung tonsil. Pero tonsillectomy. Nagpagawad po ako sa doktor. Sabi ng doktor, ano sakit mo? Ba't ka nagpunta rito? Sabi ko po, meron po akong tonsil problem. Tonsil ko, namamaga. Sabi ng doktor sa akin, doktor ka ba? May piloso po ka ng doktor. Nagtanong, sinagot mo na maayos, sinagot ka ng pabalang. Minsan na baka encounter po tayo ron. Anong problem? Still, the heart. Amen. Kaya naman, sinasabi po natin, we have to be wise and be mature enough in dealing with our own problems. Binibigyan na po natin ng tip about Islam. When we handle problem, always target the heart, not the mouth. Amen. Amen. Kaya naman, sinasabi po natin, pangalawa, yung tanong ng Panginoon kay Pedro, do you love me? Ito'y tanong ng pag-ibig ng Diyos sa atin. It is not only about love. It is the love of God sa buhay po natin. Amen. Sinasabi po natin ng mga talata una. Anong tugon ni Simon Pedro sa Panginoong Hesus? Para maunawa po natin yung drama na sinasabi po rito, pinagalan po natin ugatin yung salita na ginamit. No? Yung Tagalog na translation ay hindi nagbibigay ng maliwanag na paliwanag. Maunawaan mo yung tanong ng Panginoon na sinagot ni Pedro na para bang totoo yung kanya sinasabi ng pag-ibig. Pero in fact, hindi yun hinahanap ng Panginoon sa kanya. Sinasabi po natin na sagot ni Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Kaya pagka binasa mo ito na ganyan, sasabihin niya, mahal pala ni Pedro ang Panginoon. Kaya lang ang tanong, anong klaseng pag-ibig ang sinabi ni Pedro? Malalaman lang po natin kung anong klaseng pag-ibig, kung ano po yung ginamit talaga niyang salita. Sinasabi po natin, ang salitang pag-ibig sa Grego ay mayroong 4 na salita na ginamit. Yung salitang agape, na pag-ibig ng Diyos. Yung salitang pileo, pag-ibig ng isang tao sa kanyang kapwa, bilang kaibigan, bilang kapatid. Yung storge ay pag-ibig sa kapwa, miyembro ng pamilya. At yung eros, pag-ibig sa asawa o sa ibang tao with opposite sex. It is sensual. Love. Ang tanong, anong pag-ibig ang ginamit doon? Upang sa ganun, maunawaan po natin yung usap ng Panginoon kay Pedro. Kaya niyo po, lagyan po natin ng description. Pagkain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, anong sabi ng Panginoon? Iniibig mo ba ako? Nagigit sa mga ito? Do you love me? Ang salitang love po roon, in the original Greek word, ay salitang agape. Kaya kung sasama po natin, Simon Peter, do you agape me? Do you agape me? Mahal mo ba ako ng pag-ibig na tulad ko sa iyo? Yung pag-ibig ng Diyos na binigay sa Kanya. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His Son. Yun yung uri ng pag-ibig, the so kind, the so loved the world. Yung pag-ibig na gayon na lamang, na binigay niya, sacrificial love ng Panginoon. Yun ang tinahanap ng Panginoon, sinasabi ng Panginoon sa kanyang 3 ulit na pagtatanong, do you agape me? At ang sagot ni Pedro, Opo, Panginoon. Amen. Pagka sinabi natin, Yes, Lord, para bang tiyak si Pedro na mahal niya ang Panginoon? Yes, nagpakita ng pag-ibig si Pedro, pero sa original word, ang ginamit po roon ay pileo. Sabi nga po natin, pileo. Kaya kung ulitin natin, tanong ng Panginoon, Simon Peter, do you love me? Do you agape me? Sagot ni Pedro, Yes, Lord, I pileo you. Yes, nila. Amen.
Then, for the second time, hindi tinantanan ng Panginoon kasi pileo lang kanyang binibigay sa Panginoon. Sinabi sa kanya ni Jesus muli, kung gayon, pakainin mo, yung salitang pakainin means boss ko, no? Sa original translation. Ng aking, pakainin mo ang aking mga batang tupa, yung tupa po dyan na bata ay agniya. No, nagkakaroon po tayo ng differentiation of word para sa ganon, makita natin ano ba yung sinasabi at ano po ba yung pinag-uusapan nila. Amen. May sense ba? Yeah. Sinasabi po, after that, muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Muli, ang tanong ng Panginoon, do you agape me? And sacrificial love. Pero ano sagot ni Pedro uli? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon. Alam ninyong, I pileo you. I love you. Kaya lang, pileo. Nakuha niyo yung sagot. Agape, pileo. Pero, para ba sa Tagalog, iniibig mo ba ako? Sagot ni Pedro, mahal kita, Panginoon. Different word. Iniibig mo ba ako? Mahal kita, Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, for the third time, mamaya, sabi doon, opo, Panginoon, alam ninyo mahal. O pileo ko kayo. Sabi ni Jesus, kung ganoon, alagaan mo ang aking mga tupa. Ang salitang alagaan po dyan means shepherd. To take care. Koimano. No? At yung tupa po dyan, hindi na yung kanina, kundi probata. Na ibig sabihin, tupa talaga. Na matanda na. O kaya meron ng tupa talaga, hindi bata. Malago ng tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan. Iba na tanong ng Panginoon. Hindi na, do you agape me? Nag-ship ang Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Peter, do you pileo me? Ibinabana ng Panginoon ang kanilang puso. Nilevel na ng Panginoon ang kanyang salita sa salita na sinasabi ni Pedro. Para bang Peter, hindi mo na ako, Panginoon. Peter, trato mo na lang sa akin, kaibigan. Amen. Para bang kaibigan na lang. Kasi salitang pileo is a brotherly love. A friendly love. Kaya ang Panginoon, para bang nahiyan na rin kay Pedro, sige, magkaibigan na lang tayo. Pero bilang magkaibigan, mahal mo ba ako? Sagot pa rin ni Pedro, nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siya tinanong ng mahal. No? Yung pilay. Pero yung dalawa po roon, agape. At sumagot siya, Panginoon, alam mo po, o alam po ninyo, ang lahat ng bagay, alam ninyong mahal, or I pileo you. At sinabi sa kanya ni Jesus, bilang kaibigan, pakainin mo, or boss ko mo, ang aking mga tupa o proba. Anong gusto ng Panginoon kay Pedro? Pakainin ang mga tupa na bata at alagaan ang mga tupang matanda. Amen. Una, bilang Panginoon, kung hindi man, bilang kaibigan na lang. Pero, yung love na hinahanap ng Lord, meron siyang hinahanap na tugon. At ang tugon na yun, shepherd, feed na sheep. Feed na lambs. Bakit? Kasi ang Panginoon namatay para sa tupa. He came to seek and save the lost. At ang Panginoon muli siyang nabuhay at hindi niya na mababantay ang tupa. Hindi niya na mapapangalaga at mapapakailan. Kaya kinakailangan niyang tawagin muli yung kanyang 12 alaga. Kaya lang, itinakwil siya ng isa. Di ba?
binitray siya ni Judas. At alam po natin yung story ni Peter, kung si Judas binitray siya, si Pedro itinatwa siya. Diminay. Kaya pugating niyo po yung kalagayan ng pinanggagalingan ng salita ni Pedro, there's something inside. Nanggagaling siya doon sa betrayal na kanya nakamit. Amen. Hindi niya magawa sabi sa Lord, Lord, I'm agape. At sabi na ng isipan niya, I'm apileo you. Agape means, agape love is the love of God for the people. John 3:16. A sacrificial love. It is a kind of love that is sacrificial and committed to serve God. Amen. Kaya kung titingnan natin, pagka tinanong ng Panginoon si Pedro, mahal mo ba ako? Pakanin mo, alagaan mo. Lagi meron ka akibat na paglilingkod. If you love me, serve me. If you love me, serve me. If you love me, serve me. Amen. Kaya naman, it is committed to serve. Agape love is our passion for God and should motivate us to serve. Kung sinasabi natin, tayo may passion sa Diyos, dapat itinatranslate po yan into action. To have compassion for the lost. Ang ibig sabihin ng compassion ay not only to sympathize, but to suffer with. Amen. Love in action. Ibig sabihin, para bang pagka meron kang tao nakitang nangangailangan, parang ikaw na rin yung may pangangailangan. Pagka meron tao na nag-request sa'yo ng panalangin sa kagalingan, parang ikaw na rin, pagka nag-pray ka, ikaw mismo may karamdaman. Pagka ikaw ay ni-request na manalangin para sa isang problema, Pastor, pag-pray mo ako'y mag-interview, ako'y may mag-apply sa trabaho, parang ikaw na rin yung nangailangan ng trabaho. Yun po ang ibig sabihin ng compassion. To suffer with. To identify yourself with others. Compassion. Hindi lang po yung compass. Yung compass. Agape love is our passion for God and should motivate us to serve. Kaya hindi napapag-iwalay yung passion for God, compassion for people. Your love to God and your love to your neighbor. Magkasama natin siya. If you say that you love God, you must love your neighbor. Pagka sinabi mo, mahal mo yung kapwa, mahal mo ang Diyos, balit hindi mo minamahal yung kapwa, ginagawa mo sinungaling yung sarili, wala sa iyong pag-ibig ng Diyos, sapagkat kung mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, paano mo sinasabi mahal mo yung kapwa na iyong nakikita? Kaya naman sinasabi po natin, sa tagpo po na yun, meron po na pangyayari. Bakit hindi makapag-move si Pablo o si Pedro sa ganung bagay? Yung tagpo sa dagat nung sila ay nangisda at wala silang nahuli kan isa, yun ay nagpapaalala ng unang nagpasimula sila maglingkod sa Panginoon. Sila ay pinagpala ng Panginoong Isus ng napakaraming huli. Yung the first time na sila tinawag ng Panginoon sa dagat din, in Luke chapter 5. At yung time na yun, namalakaya sila pero wala silang huli. Kaya hiniram ng Panginoon yung bangka at nangaral ng Panginoon, matas nangaral ng Panginoon, inutusan niya sila Pedro, di ba? Sila Juan, sila Santiago na muli na mamalakaya. At pagkatapos, ihugis nila yung lambat. At sabi ni Pedro, bagamat magdamag kami naghuli, wala kami nahuli. Subalit sa iyong salita, ihuhulog ko ang lambat. And then ano nangyari? Nung inangat niya po yung lambat, bumigat. At kay ba doon sa magdamag, ilang beses niyang inihulog. Magya kanyang mga kasamahan, nagbulat. Magya ka ng bangkay, halos lumubog sa dami na laman ng lambat. At maging yung mga isda, siguro sa time na yun, nagpuntahan sa lambat at nahuli nila. Siguro sa pangalawang pagkakataon, nung sila'y ginawa uli ng Panginoon ng ganong bagay, ginawa ng Panginoon yun for the purpose
na i-recommission sila. Na muli sila tawagin, hindi sa pangisda, kundi sa pangisda ng mga tao. Come and follow me, and I will make you fishers of men. Kaya lang, bumalik sila ulit sa dagat, they became fishers of fish. They lost yung kanilang vision. They lost their perspective. They lost their heart. They lost the love, the passion. Amen. Kaya sinasabi po roon, nung nasa dagat sila, muli silang namalakay, walang huli, tapos biglang nagpakitang payo sa kanila at sinabi, ihugos niyo ang lambat, di na pinalayo. Doon mismo, pinahugos. Nakahuli sila, 153. Sa Bible study, tawag po dyan numerology. Numero. Ibig sabihin, numerology, ibig sabihin doon ay numbers. At ang numbers, it has meaning. 153. Hindi po others yun. No, yung 153 na yung 153, ibig sabihin, multitude. Big number. Kaya yung bilang ng star, instead ng multitude ang ginamit, great catch, specific, 153. Ang Lord alam niya kung ilan ang bilang. Very specific ang Lord. Ano pangangailangan mo, hindi kaya alamin ng Lord. Yung bilang na nahuli nila, 153, alam ng Lord. Yun ang binigay ng Diyos sa Kanya. Pagka sabi mo, Lord, hindi, 150 lang, nangupit pa tayong 40. God can provide. At sinasabi roon at ngayon sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, iiwan na niya mga tupa sa kanila, babalik na sa kalangitan ay muli silang tinawag at tinalaga upang alagaan ang mga tupa ng Panginoon. Yun pong very purpose. He came to seek and save the lost. He came to sacrifice His life, di ba? To redeem us. And then, nung alis na siya, walang pag-iwanan. Ni-restore niya si Simon. Ni-recall niya si Simon. Ni-recommission niya si Simon. Pero may malaki siyang problema. Hindi yung labi ni Simon, kundi yung puso ni Simon. Nanlamig ang kanyang pag-ibig kay Jesus. Instead na agape, pileo na lang si Jesus kay Simon. Amen. At sila ay sasamahan ng paggawa ng malatulad ng una sa pangalawang malaking huli ng isda ng mga 153, that the Lord will always be with them and providing their needs. Pangalawa, yung tinapay at inihaw na isda na inanda ng Panginoon, tapos sila manghuli, pumampang sila, nakita nila ng Panginoon, nagdoon, sure na sila, at may inihanda ng Panginoon ng pagkain, tinapay at isda, tinapay na naman, nagpaalala kay Simon ng ano, doon nagkaroon sila ng communion. At matas ng communion, sinabi ng Panginoon, isa sa inyo, sa aking malagad, ay ipagkakanil ako. Sabi ni Pedro, diba? Ito yung nagpaalala kay Pedro na huling gabi na sila yung nagkapuna, sinabi ng Panginoon Isus na siya ay pagkakatulo na isa sa kanyang malagad. Subalit sinabi ni Simon Pedro na hindi siya papayag over his dead body. In Matthew chapter 26, 31 to 35, o sinabi ng Panginoon, ang patakailan ni Pedro, sinabi ni Jesus sa kanila, sa gabing ito, ako'y iiwan ninyo lahat. Gaya na sinasabi sa kasulatan, papatayin ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako ay muling mabuhay, mauna ako sa inyo sa Galilea. Amen. Pero sa Galilea, hearing malagat. Sumagot si Pedro, kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Ganyan si Pedro. Very, sabi nga yung vocal siya sa kanya salita. Di ba? Kaya medyo pagiging impulsive na lang. Sumagot si Jesus. Para bang dapat i-appreciate ng Panginoon, no? Pero sinabi ng Panginoon ang revealing. No? Ano sabi ng tandaan mo sa gabi rin ito?
bago tumilaw ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Kaya si Pedro, pagka tumilaw ang manok, naalala niya yung kanyang pagkakaila sa Panginoon. Kaya si Pedro sa panahon natin ngayon, hindi papasok ng Kentucky. Hindi papasok ng mga fast food. Paalala niya yung kanyang pagkatwa sa Panginoon. Lalo na hindi siya pwede pumasok sa sabungan. Magpapaalala. Ganun po yung merong trauma. Amen. Anything na magpapaalala sa iyo sa pangyari sa nakaraan, very, traumatic. Inaalala mo maging yung lahat ng mga detalye na pangyayari. Yun sinabi ni Pedro, kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganon din ang sinabi ng lahat ng alagad. Kaya watch your word. Amen. Babantayan natin ang ating labi. Kasi hindi mo alam ang laman ng iyong puso. Ang laman ng puso natin, sabi ni Jeremiah, madaya ang puso sa lahat ng bagay. Sino ang makakapagpagaling nito? Maging cardiologist, hindi kaya po ito. Maliban na lamang ang dugo ni Jesus ang siya maglinis ng iyong puso. Amen. At sinasabi po, pangatlong bagay, yung baga ng uling. Nung niyaya sila ng Panginoon mag-breakfast, o ito yung isda, ito yung tinapay, yung muusok. Naalala niyo, hindi kasi tinatawag niya Panginoon, yung actual na gabi na yun, bisika. Una yung dagat, naalala niya Panginoon. Pangalawa, yung tinapay, naalala niya Panginoon. Pangatlo, yung baga, naalala niya ng Panginoon. Everything or anything na magpapaalala sa Kanya, lalo na sa tagpo, nung itinatwan ng Panginoon, very striking ito sa Kanya. Amen. Samantala si Pedro ay nakaupo noon sa patio, nilapitan siya ng isang utusan, babae, sinabi sa kanya, kasamahan ka rin Jesus na taga Galilea, hindi ba? Then ano sabi ni Pedro, you over my dead body, iiwan ka ng lahat, hindi kita iiwan. Then, kinain niya kanya salita. Ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat, wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Verse 5. Pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang utusang babae. Sinabi nito sa mga naroon ng taong ito'y kasamahan ni Jesus na taga Nazaret. Muling nagkaila si Pedro, isinusumpa ko. Hindi ko kakilala ang taong yun. Second step. Makalipas sa ilang sandali, lumapit kay Pedro, mga naroon, sabi nila, isa ka nga sa mga tauhan niya. Nahahalata ka sa punto ng iyong pagsasalita. Sumagot si Pedro, parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. Hindi ko kilala ang taong yan. Yung salita ni Pedro, pataas ng pataas. Pasumpa siya ng pasumpa. Amen. Talagang pinatotohanan niya, pinatunayan niya, pinanindigan niya. Hindi niya kilala si Jesus sa panahon yun. Kasi yung takot na siya ay pulihin at kasamang parusahan ng ating Panginoon Jesus. Amen. He denied Jesus. He refused to suffer with Jesus. Mamaya, tingnan natin. Sumagot si Pedro, parusahan nawa ko ng Diyos kung nagsisinungaling ako, hindi ko kakilala ang taong iyan at pagkasabi nito sabay tilaok ng manok. At naalala ni Pedro, sinabi ni Jesus, bago tumilaw ang manok 3 beses mo akong ikakaila. Lumabas siya at tumangis ng buong kapait. With all bitterness, siya nanangis sa pangyayari. Kaya sa tuwing maalala niya, siguro kasi si Pedro nasa lupa, hindi siya papayag, iparada sa posisyon na may kasamang manok. Okay na yung may susi. Pero yung may manok, tumatik sa kanya yun. Amen. Ano yung effects ng denial?
people who live in a state of denial will experience una short-term consequences, like feelings of isolation, anxiety, and sadness. Yan po yung short consequence ng isang tao na dumadaan sa denial. Yung pagtatatwa sa isang bagay. Di ba? Sample, katulad ni Pedro, itinatwa niya ang Panginoon. Pero minsan sabay natin, may mga bagay tayo na ayaw natin aminin. Amen. Example, the loss of a thing. Yung nawalan ka na ng sasakyan, nawalan ka na ng bahay, nawalan ka na ng hanap buhay, nawalan ka na ng kaibigan. Then para sa iyo, nandiyan lang yan, di ka makapag-move. That is a state of denial. O kaya nawalan ka ng mahal sa buhay. Di ba? Para bang state of denial. Ang hanap po roon, acceptance. Short-term consequences, mayroon ka feelings of isolation, anxiety, and sadness. Long-term consequences of the effects ng denial can include the feeling that you have never worked through your experience. And you may end up feeling perpetually stuck in. Hindi ka makapag-move on sometimes. Di ba? Na-stuck. Katulad ni Simon Pedro, ang Panginoon Jesus, tinatwa niya, si Judas, ipinakanulo siya, din pinarusa ng Panginoon, pinako ang Panginoon, iniwan nila ang Panginoon, dahil doon, they isolated themselves, full of anxieties and worries, di ba? Etc. Hindi sila makapag-move on, na-stuck siya. Magyan kanyang pag-ibig, na-stuck. Amen. Nawala na yung kanyang alam ng kanyang puso sa Panginoon. Ano po sinasabi? How do you get over this kind of denial? Denial can be tricky, difficult, and scary, nakatatakot. But overcoming it can be as simple as surrounding yourself with trustworthy. Napakalaga, pagka ikaw ay nasa panahon katulad nito, sa iba-ibang antas at uri, ang isang solution po doon ay, kailangan mo ng support ng tao. Kailangan mong hindi isolate ang iyong sarili, hindi mag-emote, kundi i-engage mo yung sarili mo sa ibang tao. Kailangan mo ng makakasama. Kaya lang, hindi yung makakasama na i-chismis ka. Hindi ganon. Kundi mapagkakatiwala ang tao. Amen. At supportive people na handang tumulong and opening up. No? Pinakala mo magbukas ng sarili. Living an honest life and dealing with your emotions head-on is a path to successful, sustained recovery. Yan po yung kailangan ng isang tao. No, gusto niyo mapag-move on, gusto niyo overcome ng ganong sitwasyon, anumang problema na nangyari sa buhay mo, napakalaga pa rin yung meron kang makasalamuha na tapat na mapagkakatiwalaan na pwede mong pagbuksan ng iyong damdamin. Ito man ay sama na loob, ito man ay magandang loob o anumang loob na ito yung pagbubukas na iyong puso, pag-release ng iyong isipan, ng iyong damdamin at pagpapasya ng tama. Binabagay ko bagay nito sapagkat ito yung ating tinglanan. Sa kalagayan ng mga tupa ng Panginoon, kinakailangan niya ng tao na mapagkakatiwalaan. Tao na mapagbubuksan ng kalooban. Tao na pwede hinga ng kanyang tulong. Kaya naman po yung care group natin, gusto natin iusap. Amen! Amen! Sabi nga po natin, care group. Kailangan natin care. Hindi ko kaya kayo i-care lahat. Amen. Mag-misinterpret nyo lang kami. Kailangan nyo ng somebody, a group, na pwede nyo makasama, na pwede nyo maging kaibigan, at higit pa sa kaibigan, huwag naman kaibigan. Amen. Amen. Bilang kapatid sa Panginoon. Kaya naman, sabi po natin, what can we learn from this Peter's denial?
According to Hebrews 12:15, there's only one failure you need to fear. Be careful that no one fails to receive the grace of God. Kung meron mang isang bagay na kung dapat mong iwasan at katakutan sa buhay, yung ikaw ay malayo, no, at bumagsak ka, malayo ka sa biyaya ng Diyos. Amen. Kaya kinakailangan mo ng kamay ng Panginoon. Kinakailangan mo ng kamay ng iba mula sa Panginoon. Amen. Amen. Naintindihan niyo po ang sinasabi? Kailangan natin ng kamay ng Panginoon. Kailangan natin ng mga kamay ng bawat isa na nasa Panginoon upang abutin tayo. Kapit kamay. Sino ang gusto niyo kakapit kamay? Yung haataking kayo sa impyerno o yung haataking niyo mula sa impyerno? Amen. Yung hatakin niyo sa impyerno, yung hindi yung hatakin kayo papunta sa impyerno. Yung magiging kaibigan ninyo at higit pa sa kaibigan. Kailangan na matapos. Hallelujah. When you and I fail, we need to repent and confess our failure. Then receive the amazing grace of God and be restored. Then go and let God's grace flow through us to others. Sinasabi po, upang tayo may makapag-cope sa namang uri ng denial o mga pangyayari sa ating buhay, ang failure nangyayari. Pero kinakailangan, sa panahon po na yun, kinakailangan pa rin, magsisi pa rin tayo ng ating kalooban. Puso pa rin. Huwag natin tingnan ang iba. Huwag natin isisi sa iba kung bakit nangyari mo. Amen. Ang kailangan, idulog mo yan sa Panginoon. Hingin mo ng tawad, hingin mo ng sisi, nagsisiyan, at hingin mo ng biyaya mula sa Diyos, at ikaw'y makapanbalik sa pag-ibig ng Panginoon. God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit was given to us. Ang pag-ibig ng Diyos, ibinuhos niya sa ating puso sa pamagitan ng banal na Spirit. Ask more about the Holy Spirit. Tingin mo. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, ibinuhos sa ating puso through the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Have passion with God. Amen. Pangatlo tuli, tanda. Sabi natin tanda. Ano yung una? Tanong. Ano yung pangalawang tugon? Ano yung pangatlo? Tanda. Sabi niyo sa katabi, tanda. Tandaan mo. A marks, an evidence, a proof. Amen. Ito yung tanda ng pag-ibig. Paano malaman natin na doon yung pag-ibig? Ang pagsunod ay tanda ng ating pag-ibig sa Diyos. Sumusunod tayo sa Diyos o sa Panginoon dahil mahal natin ang Panginoon. Kaya kung may pagsunod, may pag-ibig. Kung may pag-ibig, may pagsunod. Pagka tayo hindi sumusunod, it is a question of love. Amen. At kailangan natin sumunod bilang tanda ng ating pag-ibig sa Kanya at ng Kanyang pag-ibig sa atin. Pakatandaan mo, sabi sa verse 18, nung bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili. Pupunta ka kung saan mo gusto. Nung bata ka. Di ba? You demand. Ngunit pagtanda mo, iniunat mo ang iyong mga kamay at iba magbibihis sa iyo at dadaling ka kung saan hindi mo gusto. Sinabi ito ng Panginoon na nagbihis si Pedro at nagsusunod na kanyang gabi. At sinabi, nung ikaw'y bata, ikaw nagsusunod niya, nagigpit niyan. Pero sa pagtanda mo, iunat mo yung kamay, referring to kind of death na magkakaroon siya at ito yung pagpako sa krus. Prophetic ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Amen? Nag-prophesy ang Panginoon sa kanya, mamatay ka, Pedro, para sa akin. Hindi para sa iyo. The Lord asked for a total obedience, not just a partial obedience. Second, ang pagsunod ay pagluwalhati sa ating Panginoong Hesus. Sinabi niya ito upang ipaiwati kung paano mamatay si Pedro at kung paano niya luwalhati ng Diyos
Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Follow me and I will make you again a fisher of men. Follow me and I will make you again, to conquer. Yung bagay na hindi na-conquer ang Panginoon. Kaya naman po, anong klaseng pagsunod? Nakaluluwalhati. Anong klaseng kaluwalhatian? Namatay si Pedro, ipinako sa krus dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoon. At nung ipapako na siya sa krus, according to the tradition, hindi siya pumayag. Nag-request po siya, ipako niyo po ng patiwalik. Pabaliktad. Anong dahilan? Ayaw niya na ma-identify sa uri ng kamatayan ng Panginoon, he died. Sa ganung nakatayo. Dahil siya po ay meron siyang feeling that he's not worthy to die like the Lord. Nag-request siya kung maaari, ipako niyo po patiwalik. Papakita na ako'y hindi pa rin, na aking kamatayan, ang aking pagsunod, hindi pa rin karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Compare sa kanyang ginawa para sa akin. Tanong, na-overcome ba ni Pedro yung kanyang denial? Yes and yes. Lastly, ang pagsunod ay pansarili. Maaari sa oras na yun, struggling si Pedro. Kasi ayon sa kwento, lumingon si Pedro, nakita niya sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Sino po yun? Si Juan. Yung nakahilig doon sa table. The beloved. Hindi believer. The beloved. Yung si Juan na mahal ng Panginoon, isang alagad na lagi nakadaiti, nakadikit sa Panginoon Jesus. At siyang umilig sa dibdib ni Jesus na sila'y nagapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang makakanulo sa'yo? Referring to John. Kasi nung tumayo si Pedro, nagdakad, nagbigay sa kanyang damit, kasunod agad si Juan. Talagang si Juan to follow. Nakuha niya characteristics ni Juan? Amen. To follow. Tumayo si Juan, si Pedro, sumunod si Juan. At kaling sinabi niya Panginoon kay Pedro, narinig ni Juan. At handa rin siya sumunod sa utos ng Panginoon. Amen. Yung mga Timothy natin dyan. Willing to follow. At ano sinasabi? Nang makita siya ni Pedro, tinanong dito si Jesus, Panginoon, paano naman po ito? Referring to John. Para bang siya, tinawag ng Panginoon, mission mo, nung lumakad na siya sumunod sa Panginoon, sabi niya, nakita niya si Juan. Paano naman ito? Para bang naghanap siya ng damay? O concern siya sa iba? Hindi siya concern sa sarili niya. Ang sinasabi ng Panginoon ng pagsunod ay personal, pagsarili. If you will follow the Lord, commit personally. Hindi gaya-gaya ang pagsunod sa Panginoon. Na sunod ka sa Panginoon, susunod ka, dahil nakita mo si ganyan, hindi pagsunod yun. Paggaya tawag doon. Ang pagsunod, personal commitment between you and God. At no matter what, ano man mangyari sa kanya o sa iba, still, I will follow. The cross before me, the world behind me. Ano kasunod? No turning back, and no turning back. And if no one joins me, I will still follow. No turning back, no turning back. Pero doon sa mga Timothy, they will follow. No turning back, kasi narinig niya sa Panginoon. Amen. Personal pa rin yun. Kaya kung kayo tinatawag to be of Paul, kaya pa kayo to be of Timothy, then follow the Lord. Amen. Ano sabi ng Panginoon? Sumagot si Jesus, kung nais ko mabuhay siya hanggang pagbalik ko, ano naman sa iyo?
Sumunod ka sa akin, sabi ng Panginoon. Talagang Panginoon, very personal kay Peter. And then, ano sumunod? Kumalat sa mga kapatid sa pananampalatayang balitang hindi mamatay ang alagad nito. Ngunit hindi naman sinabi ni Jesus na hindi siya mamatay, kundi kung nais kung mabuhay siya hanggang sa pagbalik ko, ano naman sa iyo, sabi ng Panginoon. Mind your own business. Actually, yun ay prophecy rin naman kay John na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang muling pagparito ng Panginoon sapagkat siya pinili ng Panginoon upang isulat ang aklat ng Revelation. The coming of the Lord Jesus Christ again. The future things. Ibang plano ng Diyos kay Simon. Ibang plano ng Diyos kay Juan. Amen. Ibang plano ng Diyos sa mga pastor. Ibang plano ng Diyos sa mga evangelista. Ibang mga plano ng Diyos sa mga guro. Pero lahat tayo tinawag ng Panginoon to follow the Lord. Amen. Amen. Peter failed but did not allow his failure to destroy his future or define his life. No, do not let your failure define your life. Amen. Amen. Ho ba yun? How did he do that? We can learn a lesson from Peter that will help us in our own times of failure. Failure is a reality of life. Amen. Tapos na po tayo. Pwede na kayo pumalit. Sabi noon, ang failure is a reality of life. Saan bumagsak una si Pedro when he focused his eyes on the wind? Nung sila'y lumakad sa dagat ng Panginoon. Amen. Then, another thing, saan muli, parang babagsak si Pedro, ibinaling niya kanyang paningin kanino? Kay Juan. Amen. Pwede siya ulit bumagsak. Pero failure is a reality of life. Kaya, huwag natin i-judge ang sino. Lahat tayo pwedeng bumagsak. But, kung tayo babagsak, sabi nga ni John Maxwell, failing forward, not backward. Amen. If you are really alive and living for the Lord, you will fail along the way. And failure hurts, we don't like it. But the truth is that failure does not need to be final. Ang anumang failure, hindi final. Kasi ang final is our destiny sa Panginoon. Ang Panginoon nandiyan dyan. Handa ka niyang tulungan, samahan, at gumawa sa iyo ng ilan. Kaya naman po, sa umagang ito, tayo po ay sandali na tumayo. Tayo manalangin sa Diyos. Iyon ang tanong ng Panginoon. A very personal question. A healing question. A diagnostic question. A problem-solving question. Hindi lang sa pamagitan ng labi, but penetrating to the heart. Bumabaon sa puso. Sa inyong isip, sa inyong damdamin, maging sa inyong kalooban. Kung si Pedro kinausap ng Panginoon, gusto rin ng Panginoon kausapin ang bawat isa. Kasi hindi lang concern ng Panginoon sa kanyang mga unang alaga, concern ng Panginoon maging sa ating panahon, ang mga makabagong alagad ng Panginoon. Ano ba ang ating dinaanan? Nagkaroon tayo ng matinding suliranin sa ating buhay. Sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, sa iyong asawa, sa iyong anak buhay, sa iyong anak, kung meron ka man dinaanan at kinakarap, losing something. Pero ayaw ng Panginoon that you will lose your first love sa Kanya. Kasi mahalaga yun sa Kanya. Kasi mahalaga ka sa Panginoon. Mas mahalaga siya sa isda, sa iba, at maging sa lahat. Dapat si Jesus ang sentro. Kung susunod ka sa Panginoon, make Him not just a friend, make Him a Master, a Lord, and a friend. Ang Panginoon is
humble and meek. Kaya niyang lumevel sa atin. Katulad na ginawa niya kay Pedro. Pedro, Simon Pedro, do you agape me? Do you agape me? Or do you pinay me? This morning, kayang magpakumbaba ng Panginoon sa atin. Kayang abutin ng Panginoon ang ating buhay. Huwag natin isipin, tinalikuran tayo ng Panginoon. Huwag natin isipin, di na tayo mahal ng Panginoon. Huwag natin isipin na di natin makakaya ang ating mga suliranin. At sabi ng Panginoon, di ko kayo iwan, di ko kayo pababayaan. Ako'y nasa inyo, hindi lang sa likuran, sa tagiliran, maging sarapan. Ako'y nasa inyo, sa inyong buhay, sa inyong puso, maging sa inyong isip, sapagkat ako'y para sa inyo. Panginoon, sa umagang ito, basahin niyo po aming puso, ang aming isipan, ang aming kalooban. Break us, O God. Kung may pagkakataon na di namin naintindihan, naunawaan, naririnig ang iyong tinig ng malinaw, basagin niyo po at durugin niyo ang ating puso. Sa anumang uri ng katigasan, sa anumang uri ng pagtanggi, pagtatwa, pagtalikod, o anumang bagay, dahil po sa mga suliranin na nangyari sa aking buhay. Panginoon, di ka nagbabago. Namatay ka para sa akin. Ginawa mong bagay nito para ako ay maligtas. Hindi lang dito sa aming buhay sa mundo, kundi maging sa buhay na nilaan nyo para sa akin. Our failures, O God, are not final. We are not destined for our failure. And our failure, O God, is not our destiny. Ang aming pong failure is just a reality of life. Na sa aming pagsunod sa iyo, may pagsubok. Naming pagsunod sa iyo, may tribulation, may kapigatian, may suliranin, may pagtutukso ng kaway, may pagbagsak. Pero sinabi mo, Panginoon, kahit na kami bumagsak ng kapitong beses, patuloy mo kami iangat. Patuloy mo kaming itatayo. Patuloy mo kaming abutin with your righteous right hand. Abutin niyo, Panginoon. Embrace niyo bawat isa. Ipadama mo yung John 3:16 sa kanila. For God so loved the world that you gave your Son, Jesus Christ. Whosoever believes on Him will not perish, but we have eternal life. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Patuloy niyo po kausapin ang bawat isa. Make it more personal, make it more intimate, make it more, O God, na penetrating to the heart. Abutin niyo, maging pinakamalalim na bahagi ng kanilang puso. Salamat. Bring healing, bring deliverance, O God, and bring blessing. At anuman po Panginoon palagay ng iyong anak, ikaw po siya magpala sa kanila. Mag-isuratahan. At tinatanong po namin na marami ka pang bagay na ginaan sa kanila. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay dadako po tayo sa pagbibigay. Hindi lang po sa talaga o pinansyal ang hinihingi ng Diyos sa pagbibigay, kundi ang ating buhay na higit sa lahat ay kailangan na
ibigay natin, ialay natin to ng buong puso, buong kaluluwa sa Panginoon dahil ito po ay isang mahalaga. At nais ko pong basahin sa inyo sa 2 Corinthians 9:11-13. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan, sa gayon lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pasasalamat nila sa Diyos. Ang paspalan ninyong pagbibigay sa kanila ay sa lahat ng siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang masaganang balita, na dahil diyan magpupuri sila sa Diyos. Magsitayo po tayo. Hallelujah. Ating pong ipanalangin ang ating kaloob. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa biyaya na aming tinanggap sa iyong salita sa oras na ito, Panginoon. Natunay, Panginoon, na ang pagmamahal ninyo sa amin ay higit sa lahat ng bagay, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa biyayang ito. Dalangin po namin, Panginoon, na pagkabasbasan niyo po ito. Pagkakalin po namin ito sa pangangailangan ng simbahan, Panginoon, at maraming mayabot na kaluluwa, Panginoon. Panginoon, gayon din po sa hahawak ng salaping ito, bigyan mo po siya ng karunungan, Panginoon, sa pag-handle po nito. Maraming po salamat sa lahat ng bagay, Panginoon. Kaya sa iyo po ang papurihan at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Today po is March 19. Ayan, so sa araw na ito hanggang sa susunod na linggo, sa buong linggo na ito, ay meron po tayong mga magdiriwang na mga kapatiran ng kanilang mga kaarawan. Sige, batiin po natin sila. Ayan po, si Prince Melvin Lobino. Ayan, natapos na po, kahapon na po. Happy birthday po. Si Ate Lisel, ayan, Vergara, na nasa ibang bansa. Happy birthday po, Ate Lisel, March 20, that is tomorrow po. And then si Sister Lily Simon. Sister Lily Simon, nandiyan po ba si Sister Lily? And we also have si Michael Robert Isay. Ayan, anak po ni Ate Brother Lee. Nandiyan po siya na po. Ayan, happy birthday po. And also si Sir Rolando Salazar. Si kapatid na Rolando po. And of course, si Maring Rowena
Abby at si Sister Jam. Okay, so every Wednesday po, we are conducting po a prayer meeting po. So we are still encouraging po everyone to please join po sa aming face-to-face prayer meeting. So kami po ay malulugod at of course yung aming Panginoon ay lubhang malulugod. Okay po, kapag po tayo nagsama-sama rito, every Wednesday po, 5:30 po to 7 ang ating face-to-face. Pero meron din po tayo online, those cannot make it po. Ayan, meron din po tayo online prayer meeting. But then of course, we are encouraging po to join with us po face-to-face. Every Wednesday po. Ayan. So meron din po tayo Sunday school. Continuous po ito every Sunday. Meron po tayong 3 groups, alam na po natin yan. And kami po ay nagagala ng buong kongregasyon. Especially po yung ating mga pastoral team ay nagagala sapagkat okay na po yung ating groupings na po. Yung lahat po ay nagpa-participate. Yan po, para makita natin yung ating ina-envision na po, yung ating lakarin, yung tutuloy ng ating mga programa sa ating simbahan. Okay po? Meron pa pong mga announcement na gusto nyo pong i-bring out. Wala na po. Sige po, kung wala na pong announcement, let us all stand. Tayo po ay magsasara sa isang panalangin. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, hallelujah. We give you glory, O God. We give you honor, we give you praises, O Lord Jesus, hallelujah. Our Father, Panginoon, we want to thank you, Panginoon, for this unconditional love, Panginoon, na given us, O God. Hallelujah. Thank you, Panginoon, for the gift of life, O God, na lagi mong ibinibigay, Panginoon, sa bawat isa, O God. Tunay nga po ang biyaya mo ay sapat, O God. Hallelujah. Salamat sa mga privileges, Panginoon, sa mga pagkakataon, O God, na nilolong mo, Panginoon, ang bawat isa ay makapagbigay sa iyo ng pasasalamat, Panginoon, makapag-alay sa iyo ng pinakamataas na pagsamba, Panginoon, at ang papuri, Panginoon, ay maibigay sa iyong kalwalhatian, O God. Hallelujah. Salamat po. Salamat po, Ama. Alam namin, Panginoon, that kung may isa, Panginoon, o dalawa na nagkakatulong sa iyong harapan, O God, alam namin na ikaw po ay nasa aming kalagitnaan, O God. Hallelujah. Salamat po for being with us, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Ama, sa bahay dalangin na ito, Panginoon, ay binigay mo sa bawat isa, Panginoon, sa iyong mga anak, O God. Salamat, Panginoon. Salamat sa buhay, O God, ng aming mga kapastoran, Panginoon, yung 4 naming pastor, yung 5 naming pastor, yung isa po ay nasa ibang bansa, O God. Salamat sa kanilang mga buhay, Panginoon, na ibinigay mo sa bawat isa, Panginoon, kapag kami ay pastoran, O God. Salamat sa bawat isa, Panginoon, ng mga leaders ng bahay dalangin na ito, Panginoon, for their commitment, O God, ay binibigay, O God, sa mga programa, Panginoon, ng aming simbahan, O God. Hallelujah. Salamat sa aming mga kapatiran, Panginoon, na lagi mong dinadala sa tahanan ito, O God. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Panginoon. Hallelujah. Sa pagdala mo, Panginoon, sa mga bagong kaluluwa, sa mga kapatiran namin, sa lugar na ito, sa mga bagong kaluluwa na dinadala mo sa lugar na ito, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat, O God. Hallelujah. Salamat po. Let grace, Panginoon, and peace be upon our lives, O God. In our lives, O God. Hallelujah. Kahit na, Panginoon, na kami ay umalis, Panginoon, sa tahanan na ito, Panginoon, upang, Panginoon, ibahagi, O God, ang iyong mga salita sa aming mga kapatiran, sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Salamat, Ama. At alam namin, Panginoon, na susunod na linggo, Panginoon, ay dadalhin mo ang bawat isa ng may kasabigan, Panginoon, sa lugar na ito, O God. Hallelujah. Salamat po. Salamat po, Ama. Let, Panginoon, yung everything, Panginoon, na aming narinig sa oras na ito, bear fruit, Panginoon, in our lives, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat, O God. Hallelujah. Sa iyo po, pinakamataas na papuri, O God. Pinakamataas na pagsamba. Lahat po ay magsabi niya. Amen. Amen. Thank you, Lord. Okay po, patuloy po tayong sumamba sa Panginoon. Magsayaw tayo at umawit, Yung puso daw na nagmamahal sa Diyos ay talagang umaawit sa Panginoon at sumasayaw. Amen po ba?
Sige po. Todo bigay natin.